Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong talakayin. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa banghay ng pagtuturo. Bago tayo magsimula ay narito ang ating mga layunin para sa araw na ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang banghay ng pagtuturo, natutukoy ang kahalagahan ng banghay ng pagtuturo sa pagkatuto at pagturo, at naibibigay ang uri ng banghay ng pagtuturo. Simulan natin ang ating talakayin sa tanong na ano ang banghay ng pagtuturo? Ang banghay ng pagtuturo ay isang detalyadong plano ng guro kung paano niya ituturo ang isang aralin. Para itong blueprint na sinusundan upang maging maayos, organisado at malinaw ang daloy ng klase. Ginagamit ito bilang gabay mula sa simula, gitna, hanggang wakas ng aralin kaya naiiwasan ang kalituhan sa pagtuturo. Nakapaloob din dito na ang mga layunin at gawain kaya alam ng guro kung ano ang gustong makamit at paano ito ipapagawa sa mga estudyante. Naintindihan ba? Mainam. Ang banghay ng pagtuturo ay may mga bahagi. Ang unang bahagi ay ang mga layunin. Ito ang pinaka-sentro ng banghay dahil dito nakasaad kung ano ang matututunan ng mga estudyante. Ang layunin ay may dalawang uri. Una, ang layuning panlahat at ang pangkalawa ay ang layuning tiyak. Ano nga ba ang layuning panlahat? Ang layuning panlahat, ito yung malawak o pangkalahatang layunin ng aralin. Halimbawa, maunawaan ng mga estudyante ang kahalagahan ng wika. Ano naman ang layuning tiyak? Ito ay mas detalyado, nasusukat at naoobserbahan. Nahati din ang layunin sa dalawa. Ang kaisipan o cognitive, ito ay ang kaalaman at pag-iisip. Halimbawa, ang pagpapaliwanag, pagsusuri. Physical o psychomotor, ito ay kilos o kasanayan. Halimbawa, pagguhit, pagsulat at pagganap. Naintindihan ba? Mainam. Ngayon naman ay alamin natin ang mga katangian ng mabuting layunin. Ano nga ba ito? Upang maging epektibo ang isang layunin, mayroon itong mga katangian na dapat tandaan. Una, ito ay dapat tiyak. Ibig sabihin, malinaw ang nais, ipagawa o ipagawa sa mga mag-aaral at hindi ito malabo. Ikalawa, ito ay dapat naoobserbahan. Nangangahulugan ito na nakikita kung nagawa o hindi ng mga mag-aaral ang layunin. At ikatlo, ito ay ang dapat na natatamo. Ibig sabihin, kayang maabot o magawa ng mga mag-aaral ang layunin batay sa kanilang kakayahan. At ang panghuli, ikaapat, ito ay dapat nasusukat. Nangangahulugan na ito ay may paraan upang masukat ang kanilang natutunan tulad ng pagsusulit, gawain o performance task. Sa madaling salita, ang isang mabuting layunin ay malinaw, nakikita, kayang maabot at may basihan ng pagsukat. Tandaan na hindi sapat ang salitang maiintindihan lang ng mga estudyante. Dapat may konkretong ebidensya ng pagkatuto. Naintindihan? Mainam. Ngayon ay magtungo naman tayo sa ikalawang bahagi ng banghay ng pagtuturo, ang paksang aralin. Ang paksang aralin ay tumutukoy sa aktwal na nilalaman o paksa na itinuturo sa klase. So mayroon itong tatlong bahagi. Una ay ang paksa. Ito ang tiyak na aralin o lesson na tatalakay ng guro. Halimbawa nito ay ang mga uri ng pangalan. Ikalawa, ang mga sanggunian. Ito ang pinagkukunan ng impormasyon na ginagamit ng guro bilang batayan ng kanyang pagtuturo. Kabilang din dito ang may akda, pamagat ng libro at pahina. Mahalaga ang sanggunian upang masiguradong tama at mapagkakatiwalaan ang mga impormasyong ibinibigay sa mga mag-aaral. At ang ikatlo ay ang kagamitan. Ito naman ang mga materyales na ginagamit sa pagtuturo upang mas maging malinaw at kawili-wili ang aralin. Halimbawa nito ay
mga larawan, T-chart, mapa, comic strip, at projector or video. Ito yung mga kagamitang magagamit mo sa pagtuturo. Sa kabuuan, ang paksang aralin ang nagsisilbing nilalaman ng tinuturo, kasama ang mga pinag-una ng impormasyon at mga kagamitang makakatulong sa mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng banghay ng pagtuturo, ang pamamaraan o estratehiya. Ito ang paraan kung paano itinuturo ng guro ang aralin. Sa bahaging ito, may dalawang pangunahing yugto, ang panimula at ang paglalahad. Sa panimula, inihahanda ng guro ang mga mag-aaral. Binubuo nito ang pagganyak, balik-aral, at pag-alis ng sagabal. Layunin nitong makuha ang atensyon ng mga mag-aaral at maiugnay ang bagong aralin sa kanilang dating kaalaman. Samantala, ang paglalahad naman ay ang bahagi kung saan aktwal na itinuturo ang aralin. Maaaring gumamit ang guro ng iba't ibang paraan tulad ng kwento, dula, tula, balita, at laro o awit upang maging mas interaktibo ang klase. Naintindihan ba? Mabuti. Naintindihan ba ang panimula at ang paglalahad? Mabuti kung ganon. Ang bahaging pagsasanay, paglalapat at pagsubok ay mahalagang bahagi ng banghay ng pagtuturo dahil ito ay sinusukat at pinapaalam ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Una, ang pagsasanay ay tumutukoy sa mga gawaing ibinibigay ng guro upang mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral. Maaari itong maging pasalita, kung saan sumasagot sila ng mga tanong o pasulat, tulad ng mga worksheet o maikling gawain. Layunin nitong mapalakas ang kanilang pag-uunawa sa sarili. Ikalawa naman ay ang paglalapat. Ito ang paggamit ng katotohanan sa pang-araw-araw na buhay. Dito na ipapakita ng mga mag-aaral kung paano nila maiugnay ang aralin sa tunay na sitwasyon. Mahalaga ito upang maging makabuluhan at praktikal ang kanilang pagkatuto. At ang panghuli ay ang pagsubok. Ang pagsubok dito ang pagtataya o pagsusulit na ibinibigay upang masukat kung gaano nauunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Ito ay maaaring nasaan yung quiz, pagsusulit o iba pang paraan ng assessment. Sa kabuuan, ang tatlong bahaging ito ay nagsisilbing proseso mula sa paghasa ng kaalaman, paglalapat nito sa buhay, hanggang sa pagsusukat ng natutunan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang takdang aralin bilang bahagi ng banghay. So ang takdang aralin, ito ay mga gawaing ibinibigay ng guro upang mapalalim ang pagkatuto ng mag-aaral kahit wala na sila sa loob ng silid-aralan. So hindi lang ito basta dagdag gawain, kundi paraan ito para ma-review at ma-practice ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutunan sa paaralan. So ang susunod naman ay ang pagpapahalaga. So sa pagpapahalaga dito, sinusuri kung naging epektibo ba ang pagtuturo at kung may natutunan ba talaga ang mga mag-aaral. May titlo itong aspeto, una ang aralin. So sa aralin, dito tinitingnan kung naiintindihan ba at nagustuhan ba ang paksa ng mga mag-aaral. Kalawa naman ay guro. Dito sinusuri kung malinaw ba ang pagpapaliwanag ng guro at kung naging maayos ang kanyang pagtuturo. Ang ikatlo naman ay mag-aaral. So dito naman tinitingnan kung naging aktibo, nakikinig at nakikilahok ba ang mga mag-aaral sa talakayan na nangyayari. Ang huli naman ay ang kasunduan. So ang kasunduan ay naiba sa takdang aralin. So ang takdang aralin, ito ay binibigay ng guro. Sa kasunduan naman, ito ay mula sa mga mag-aaral. Ito ay pangako o pagpapasya ng mag-aaral na isa sa buhay nila ang kanilang natutunan sa araw-araw. Ngayon naman ay ang mga uri ng banghay pagtuturo.
may 3 itong uri. Una, masusi. Pangalawa, malamasusi. At pangatlo ay ang maikli. So, ang masusi, ito ay detalyado at kompleto kung saan nakasulat ang eksaktong tanong ng guro at ang inaasahang sagot ng mga mag-aaral. So, sa paggawa nito, naka-column siya. Yung unang column, dito yung kung ano ang mga gagawin ng guro o mga sasabihin, at sa pangalawang column naman, ito yung mga sagot na inaasahan sa mga mag-aaral. So, para siyang yung ginagawa ng ibang estudyante, yung dated lesson plan. Next naman ay malamasusi. Ang malamasusi, ito ay mas pinaikli kumpara sa masusi. So, hindi nakasulat ang eksaktong tanong at sagot, pero malinaw ang pagkakasunod-sunod na gagawin sa klase. Huli naman ay ang maikli. So sa maikli, ito naman ay gumagamit lamang ng maikling salita o parirala. Ibig sabihin, mga parirala o keywords lang ang laman talaga sa banghay. So walang detalyadong tanong at sagot. So gabay lang siya ng guro habang nagtuturo. Ang kontekstualisasyon ng banghay pagtuturo. So, ito ay ang pag-angkop na o pagbabago ng aralin upang mas bumagay sa kakayahan o sitwasyon ng mag-aaral. So, una, inobasyon. Dito, gumagamit ang guro ng bagong paraan o teknik sa pagtuturo para mas maging interesting ang aralin. Ikalawa, pagpapalit. So, dito, maaaring gumamit ang guro ng iba't ibang aklat o materyales na mas angkop sa klase. Ikatlo, modifikasyon. So, ito ay pagbabago o pagpapabuti ng mga gawain. Paglilipat. So, ito ay pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa aralin. So, ginagawa ito para mas maging madali at natural ang daloy ng pagtuturo. Pagkakaltas. Ito naman ay pagtanggal ng mga gawain na hindi naman gaano mahalaga o paulit-ulit para hindi masayang ang oras at hindi mabigatan ang mga mag-aaral. Adaptasyon. Ito naman ay pagdagdag o paggamit ng mga bagong ideya o paraan sa pagtuturo upang mas maging interesting at mas maintindihan ng mga mag-aaral ang aralin. Kombinasyon. Ito naman ay ang pagsama-sama ng mga magkakaugnay na aralin o gawain para mas mapadali at mapabilis ang pagtuturo at maiwasan ang paulit-ulit na lesson. Sa kabuuan, napakahalaga ng banghay pagtuturo sa isang guro. Dahil dito, mas nakakatipid sila ng oras at dahil dito, mas may malinaw silang plano kung ano ang mga dapat nilang gagawin para sa kanilang aralin o paksa. Dito, mas nagiging maayos at sistematiko ang pagtuturo, kaya mas madaling sundan ng mga mag-aaral ang aralin. Dahil din dito, napaghandaan ng guro ang kagamitan at mga gawain na kinakailangan para mas maging epektibo ang kanyang pagtuturo. So, ang banghay pagtuturo ay nagsisilbing gabay ng guro upang masiguradong maayos ang daloy ng aralin at mas maraming natutunan ang mga mag-aaral. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay naintindihan ninyo kung ano ang banghay ng pagtuturo. Maraming salamat!